So, ayan po, magandang hapon po, magandang araw po sa inyo mga ma'am, mga sir, mga boss, mga lods, mga lodi. At dito pa rin po kami sa bayan po ng Gimba. So, another property po itong iba-vlog po namin sa araw na ito. At rice field po ulit itong property na ito dito sa bayan ng Gimba. So, itong property nito ay naka-along irrigation road po siya. Irrigation canal, irrigation road. Hindi nga lang po na nadadaanan po paragi kaya madamo. So ito na po yung property, 8,000 square meter po more or less, sabihin natin ganon dahil yun lang sinabi ng source po namin. Title property, naka mother title po, kailangan natin subdivide po ito. So tinanong namin kung ilan yung kabuang sukat ng property na ito, hindi nila masabi, pero ang binibenta ito po ay itong part na ito 8,000. So simula po ito sa mga pilapil na yan, diretso po yan hanggang dun po sa may mga saging. Ayan yung mga saging po doon. So yun po yung boundary nila. At hanggang dito po sa may mga, sa manggahan po yung boundary po niya. So madamo lang po sa part na yan. At ang presyo po ng property na to ay 1.5 million. At kung gusto yung i-negotiate pa yung price, yung mga seller na lang kakausapin natin dahil extrajudicial na din daw po pala ito. So patay na po yung nakapangalan sa title, kaya kailangan pipirma po lahat ng heirs ng property po na to. So ito po yung irrigation road, talagang madamo nga lang. So mga 200 meters lang po ang layo po niya sa Barangay Cemented Road. Tapos pag gumanon po kayo, yun na yung papunta po sa highway. Doon lang po yung highway, siguro nasa mga kalahating kilometro lang po ang layo po niya sa National Highway Gimba Pura Road. So doon po sa part na yun, dyan na po yung boundary po ng Gimba, Nueva Ecija, tsaka Pura, Tarlac po. So malapit na po ito sa T-Flex exit po ng Pura. Siguro mga wala pang 10 minutes driving, andito na po tayo sa property. Sa town proper po ng Gimba, siguro po nasa mga ano po, 15 minutes. mga 15 minutes driving o baka wala pa po. Wala pa. Then pasensya na po, hindi namin mapuntahan doon sa pinakaibang part dahil bukid naman po siya, kitang kita naman na po dito. Pasensya na kung wala po kaming drone video dito dahil meron pa pong problema yung aming drone, so ipapakita po namin. So pansamantala video at picture po na muna yung mangyayari po dito sa property ito yung aming kung paano namin siya ima-market. So limited lang po yung sinabing details ng property nito, yung sinabi po sa amin ng aming source. So hanggang doon po yun sabi nila, kumbaga kasama pa sa property to, pero yun nga lang hindi na po kasama sa bentahan to, pero kasama pa rin po sa kabuuan ng property, yung pinaka mother title po niya. At yun nga po ang sabi po sa amin ng aming source, na ito lang daw po ang bibenta, yung part na ito 8,000 square meter. At ang presyo po niya is 1.5, rice field. At maganda rin po ito pang ano po, pang farming. Ayan, at ito po ay maganda rin po gawing residential kasi ang power line po andyan lang din po, nasa mga 200 meters lang po lang yung sa power line tsaka sa internet connection. Source of water po dito ay deep well po talaga, wala pong nawasa. At ang layo po niya sa Manila, siguro mga 3 oras driving, depende po yan sa flow po ng traffic. Ayan po, so limited lang yung aming details na sinabi po sa amin, tinura lang po lang sa amin. Ito yung property na binibenta. Sabi nga po sa amin kanina, paki-google nyo nga kung ilan talaga yung sukat ng area nito, sabi sa amin, dahil ang sinabi doon sa kanila na area nito ay 8,000 daw. So nung ginugol po namin, nasa 8,000 mahigit po siya. So sabi natin 8,000 more or less na lang, baka mamaya may nakain po dito sa may irrigation canal. So pag pinasurvey natin to, pina-relocate survey po natin, pinasubdivide po natin, hanggang dito lang po tayo sa part na ito, hindi rin doon. Taas yun na po, kasi wag natin kukunin itong part ito sa may kanyang irrigation road dahil sa NIA po yan, so hindi natin pwedeng kunin yan. So hanggang dito lang tayo sa part na ito kukuha kung sakasakali po kayo po ang makakabili. Pero yun nga, nung ginugol po namin, mahigit 8,000 po siya. Siguro pag pinasurvey po natin, pinarelocate at pinasubdivide, siguro eksaktong 8,000 na lang or so, sobra po konti po ito yung makukuha po natin kung sakasakali po. Ayan. So dito sa katabi po niya, mango farm, pero hindi po binibenta yan. Pero baka sakali, pagdating ng araw, ibenta rin po yan. At kung kayo po makakabili nito, ay pwede na kayo mag-expand kung sakasakali po. Yun nga po maganda dito, pag nagpatubig po kayo sa inyong palayan,
meron na po itong irrigation canal at pwede rin po tayo mag-install ng deep well. Hindi ko lang po sure kung meron pong deep well to dahil hindi ko po natanong eh. Pero kung sakaling wala pong deep well ito na naka-install, install na lang po tayo dahil may contact naman po kami sa mga nagdi-deep well po. Ayan po. So maganda po itong property nito para sa farming po talaga. Ayan. So hanggang dito po muna. At sa mga bago po na sa aking YouTube channel, please paki-subscribe, paki-hit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po ng mga property na kagaya po nito. At please paki-follow nyo rin po ako sa aking Facebook kung saan ko ina-upload yung aking video po na ito. Paki-share nyo rin po sa inyong mga kamag-anak, mga relatives po ninyo, o sa mga pinsan, yan, bayaw, ano man dyan na naghahanap ng property. Baka pwede nyo pong i-share po sa nila, baka sakaling magustuhan po nila. So sa mga dokumento po, upon viewing na lang, tignan nyo, i-check nyo po muna ng personal tong property para makapag-decide po kayo kung gusto nyo bilhin or ano po. Tapos kung tinatanong nyo po yung last price, mas maganda po talaga i-check nyo po muna ng personal tong property na ito para makapag-decide po kayo ng maayos. Ayan, so hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.